Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, diplomatic protest laban sa China, ihahain ng Pilipinas kasunod ng dangerous maneuver nito sa BFAR aircraft. Labi ng NPA na nahukay sa Isabela, nakatakdang iuwi sa kanyang pamilya sa Mindanao. 753 na PNP personnel sinibak sa serbisyo simula Abril 2024. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod ng dangerous maneuver o delikadong paglapit ng People's Liberation Army Navy helicopter sa BFAR aircraft sa himpapawid bantang Scarborough Shoal noong Martes. Ayon sa National Maritime Council o NMC, unprofessional and reckless flight maneuvers ang ginawa ng PLA Navy Harbin Z-9 helicopter na naglagay sa panganib sa mga sakay ng aircraft ng Pilipinas. Sa video at litrato na inilabas ng Philippine Coast Guard o PCG, makikita ang pagsunod at paglapit ng nasabing chopper ng halos 3 metro sa BFAR aircraft na nooy nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness flights sa Bajo de Masinloc. Giit ng NMC, malinaw na ang Pilipinas ang may soberanya at jurisdiksyon sa lugar at hindi umano mapipigilan ng ilegal na aksyon ng China ang pagsasagawa ng maritime operations at ang pagprotekta sa maritime interests nito sa nasabing shore. Iuuwi sa Mindanao ang labi ng kasapi ng New People's Army o NPA na nahukay sa Barangay Canada, Maconacon, Isabela noong 2022. Sa pahayag ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, ito ang labi ni Eliezer Geraldez Bulay-Bulay alias Dondon, taga Makilala North Cotabato at pumanaw dahil sa gutom, punsod ng walang humpay na operasyon ng militar laban sa mga rebelde sa Maconaco. Unang dumulog sa 95th Infantry Battalion ang kapatid ni alias Dondon upang kumpirmahin ang balitang kasama ang kanyang kapatid sa operasyon. Taong 2016 pa umano pumasok si Dondon sa NPA at simula noon ay hindi na nila ito muling nakausap. Kabilang si Dondon sa 8 labi ng NPA na nahukay noong Hulyo 2022 matapos bawian ng buhay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit. Bukas ang pamunuan ng 5th ID sa pamilya ng iba pang mga nasawing NPA na hindi pa rin nakukuha ng kanilang mga kaanak. Umabot sa 753 na tauhan ng Philippine National Police ang sinibak sa serbisyo sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Romel Marbil mula Abril 2024 hanggang Pebrero 12, 2025. Sa bilang na ito, 493 ang kaso ng awol, 38 ang kaso ng paggamit ng illegal na droga, 18 kaso ng robbery extortion, 15 kaso ng carnapping at iba pang mabigat na paglabag sa batas. Ayon kay Marbil, lahat ng ito ay dumaan sa due process, administrative review at patas na investigasyon. Nanindigan ng hepe na walang puwang sa organisasyon ng mga pasaway na pulis. Kasabay nito ang pagsiguro sa publiko na hindi kukonsintihin ng PNP ang sinumang tauhan nitong masasangkot sa iligal na aktibidad. Suma total mula Enero 1, 2022, umabot na sa 2,598 PNP personnel ang na-dismiss sa serbisyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.